dito ko, parang may bukol siya na maliit. Dinidedma ko lang 2 months to 3 months. Parang lumalaki na siya. Tapos kumikirot, hindi ako makatulog. Sumakit yung dito ko. Sumakit yung dito ko. Yung katawan ko parang bumabagsak. Nagpa-check up kami dito sa Angeles na hospital. Sabi ng doktor, grabe ang kirot, as in, ang kirot hindi ako makatulog. Hindi ako maka-exhale, inhale. Kasi pag naganon ako, para siyang sumasama hanggang tumutulo na yung luha ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpe-pray ako sa chapel. Sabi ko, bakit ako pa? Bakit ako pa yung binigyan mo? Ganun ba ako kasama? Nabibigyan niya ako ng ganito na sakit. Tapos yung mga anak ko, mga bata pa. Nagkagalit ako sa kanya. Ako nga pala si Robilyn Dilara from San Isidro, Leyte. Ako po ay 37 years old, isang business woman. Ang lifestyle ko, busy lagi. Kaya yung mga pagkain namin, mga Jollibee, McDonald's, kumakain na lang kami through drive-thru. Nag-start po siya noong May 2022. Yung dito ko, parang may bukol na maliit. Dinidedma ko lang 2 months to 3 months. Lumalaki na siya. Tapos kumikirot. Nung kumikirot na, hindi ako makatulog. Sumakit yung dito ko. Sumakit yung dito ko. Yung katawan ko parang bumabagsak. Sabi ko, sa kapatid ko, Labs, sabahan mo ako, magpa-check up tayo. Nagpa-check up kami dito sa Angeles na hospital. Sabi ng doktor, may bukol. Kailangan tayo magwawas for biopsy. Sabi ko, Dok, tay ka lang. Kasi nga, hindi ko maano yung angay. Mag-biopsy ka na lang, sabi ko. Ayaw ko. Sabi niya, sige, ikaw mag-decide. After that, tumawag ako sa mother-in-law ko doon sa Leyte. Sabi ko, ma, may biopsy, tapos may cancer. Sabi niya, umuwi ka dito. Tapos kinabukasan, umuwi ka agad kami. Pinatingnan ko yung dede ko sa kanya. Namula na pala. As in, pulang-pula na talaga. Sabi ko, anong gagawin ko, ma? Maliit pa yung mga bata. Sabi niya, huwag kang mag-take ng gamot. Tapos sabi ng doktor, tumawag na, kumusta ka na? Sabi ko, Dok, umuwi muna ako. Dito muna ako sa probinsya. Tapos itong kapatid ko, tawag na, kumusta, balik ka na dito sa Angeles para magpakemo ka na lang. Sabi ko, ayaw ko talaga. Tapos yung doktor, laging kinukulit ako. Dinedma ko na siya. Yung mama ko, sabi niya, mga herbal, mga halaman, mga dahon. Nung start na feel ako, parang nananakit na yung likod ko. 3 months, parang dinidedma ko lang siya. Sabi ko, mawawala lang to. 4 months to 5 months, malaki na siya. Nafe-feel ko, grabe ang kirot. Ang first ko na symptoms, once sasagi yung didi ko, sobrang sakit ng kirot. Ang bilis ng laki niya, ng bukol niya. Namumula na siya eh. Hanggang mga 7, 6, ang laki na talaga ng dede ko. Para siyang kamatis na pulang-pula siya. Hindi ako maka-exhale, inhale. Kasi pagan ko, as in kirot na kirot talaga. Grabe ang iyak ko. So nung hindi ko na kaya, nag-decide na talaga ako. Nag-hospital na kami. So doon na yung kinapa yung dede ko. Sabi niya sa akin, biopsy. Sabi ko, teka lang, Dok. In-explain na niya kung ano nangyari. Nakapa na niya eh. Pagkatapos nun, hindi na ako pumayag na i-biopsy. Ang sabi niya sa akin, mag-prepare ka na lang ng 390,000. Yung sinabi ng doktor na yung gagawin sa akin, natulala ako, nanlalamig, nawala akong enerhiya sa katawan, parang lumalakad ako na nasa hangin lang, na nagsikin na sa akin yung pagsabi ng doktor na chemo. Wala na, tumutulo na yung luha ko. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos naalala ko na yung mga anak ko, maliliit, mga elementary pa sa 2 years old. Tapos hindi na kami bumalik sa doktor. Nagpe-pray ako sa chapel. Yung galit ko kay God, sabi ko, bakit ako pa? Bakit ako pa yung binigyan mo? Ganun ba ako kasama? Bibigyan niya ako ng ganito na sakit. Tapos yung mga anak ko, mga bata pa. Nung sinabi ni doktor na bumalik ka na kasi nagta-transfer daw yan sa kabila. Nakinig ako sa mother-in-law ko na huwag bumalik. Tapos sabi naman ng mother-in-law ko, mag-herbal ka, itry mo daw yung Salveyo. Maraming mga testimony sa YouTube. So tiningnan ko, ito pala yung SPG. So ang ginawa ko dito, yung isang kutsara, tapos maliit lang yung water. Paggabi, inom ako before matulog. After 3 weeks, nung uminom ako nito, yung napipil ko yung dede ko, kasi ang sinusuntok, tinutunaw sa loob na yung paglabas ng nana, doon ako natuwa. Ang dami talaga na yun na. Kasi yun pala yun yung nagpapa-infected sa ilalim. Kaya siya lumalabas. Sabi ko sa sarili ko, kung pwede pa lang ito ibudbud dito sa dede ko, binudbud ko na. Tapos nung umuwi na ako dito sa Cavite, bumili ako nito ng 5. Dami-dami ko nang ininom na mga herbal. Ito yung nagpapagaling sa akin.
wala na siyang butas. Heal na siya. Yung butas siya, pag nagmamark na lang siya, wala na ako naramdaman na kirot. Pa-check up ako doon sa Gentry, walang findings. Sabi ko sa doktor, kasi dok, ito kasi yung dati. Sabi niya, alokohan yan. Noong 2023, hindi ko natitinggilan si SBG. Kasi nga, naramdaman ko talaga SBG na nakakatulong sa akin. Naging fit na yung katawan ko. Hindi na ako yung dating Rofelyn na may breast cancer. Ito kasi yung parang kadugtong ng buhay ko. Ako ay pre-cancer na po. Ang dahil ko dito sa Salveo Barley Grass. Ako si Rofelyn de Lara at ito ang aking kwentong Salveo.